Alam mo, kapatid, ito ang sasagot ko sa'yo, ha? Hindi mo na ako magbabasa ng Biblia. Ikaw lang, bawa tatay ka, hindi ko alam kung tatay ka o kung paano. Tatay ka o ikaw ay asawa ng isang tao, ng isang babae. Pag nagsasalita ka, sa palagay mo, pag nagsasalita ka, hindi ka pinapakinggan ng anak mo. Ang ginagawa niya yung gusto niya. O kaya, hindi ka pinapakinggan ng asawa mo, ano kaya maramdaman mo nun? No? Ano kaya mararamdaman mo? Ikaw na sasagot doon. Ngayon, babasa ako sa Biblia. Doon sa isang talata ni Santiago, merong ganitong pahayag, huwag kang magagalit, doon sa Kapitulo 2 o sa 1 ng Santiago. 22 ng Santiago, kapatid na Daniel. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Napakasama niyan, kapatid. Dinadaya ang sarili. Pag ang tao, dinadaya mo sarili mo, mas malalaking krimen ang magagawa mo kasi kung yung sarili mo, kaya mo nang dayain, dadayain mo na lahat ng iba pa. Kasi sarili mo na ang dinadaya mo, meron ka na ring magiging kapasidad na mandaya ng iba. At kahit na sinong iba pwede mong dayain. Asawa mo, magulang mo, anak mo. Kasi sarili mo nga, dinadaya mo, sila pa hindi mo dayain. 3:13 ang ikalawang Timoteo. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang mga dadaya. Yun ang masama. Yung mandaraya, madaya na. At ang makakadaya lang sa'yo, si Satanas. Magiging biktima ka ng kapritsyo ni Satanas na kasi mandaraya ka, dinadaya mo sarili mo, dinadaya mo yung iba, dadayain ka na rin niya. Yung ginagawa mong masama, yung kasalanan, yung hindi mo pagsunod sa utos na napakinggan mo, yun ang magpapalulong sa'yo sa pandaraya ni Satanas. Tandaan mo, kapatid, hindi ko na uulitin sa'yo itong sinasabi ko. Yun ang magpapalulong sa'yo sa pandaraya ni Satanas. Sa Hebreo 3, ganito ang ating mababasa sa 13. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Yang kasalanan, udyok ni Satanas, nandadaya sa tao yan. Patitigasin ang puso mo. Total, nakaugalian mo ng ganon, todo pasa na lang sa'yo. No? Tingnan mo yung mga mamamatay tao. Pag siguro ikaw ang papatay ng tao, baka manginig ka, matakot ka pag nakapatay ka. No? Pero yung mamatay tao, pagkapatay ng kapwa-tao, nagsisigarilyo, kumakain, naglalasing. Sanay na kasi. Dayang-daya na sila ni Satanas. They are accustomed to the evil that they are doing. Kaya ang payo ng Diyos, pag narinig mo yung salita, susundin mo. Kasi pag hindi mo sinunod, papasok si Satanas. Sasabihin sa'yo, okay lang yan, okay lang. Sige, tuloy mo muna. Masarap yan, masarap. Mo muna. Sarap talaga sa laman yung magsugal, maglasing, magdroga, mambabae. Masarap sa laman yan. Pero hindi mo alam, unti-unti, nadadaya ka na ng kasalanan na nanggagaling yung diwa na yon kay Satanas. Kaya ang sabi ni Santiago, 4:7 ng Santiago, ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos
Datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Ayon, pasakop kayo sa Diyos, magsisalangsang kayo sa Diablo, tatakasan ka ng Diablo. Bakit? Pag hindi ka napasakop sa Diyos, magiging customer ka ng Diablo. Lagi kanyang babalik-balikan. Favorite customer kanya. Baka mag-earn ka pa ng Medal of Loyalty kay Satanas. Parang yung mga customer ng SM, pag may loyal customer, meron siyang mga favor. Pag pinaboran ka na ni Satanas, baka lalo ka nang madaya, yayaman ka, gaganda ang buhay mo sa laman, kasi napaboran ka ni Satanas. Ang sabi diyan sa mismong Santiago, sa 4:17, pakinggan mo kapatid. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan ang sagot sa tanong mo. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, kasalanan sa kanya. Sabi mo, matagal ka na nakikinig, sabi ko nga sa isip ko, ano to? Ang puso nitong si kapatid na Chester, matigas. Kung totoong matagal ka nang nakikinig, yun talagang nakikinig, hindi nakakatiis yun eh. Tinatanggap nila yung salita eh. Nagpapabautismo, sumusunod sa aral. Pero kung matagal ka na nakikinig, tapos hindi mo namang ginagawa, yung nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yun ang sagot. Sana naunawaan mo, kapatid na Chester. Unawang-unawa po, Brother Eli. At salamat po sa Diyos. Actually po, Salamat sa Diyos. Natapos ko rin po kasi yung doktrina. So, binabalak ko na rin po kasing magpa-bautismo actually. Samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Huwag mong tiisin. Tawag ng Diyos yun eh. Iyang salita ng Diyos, tawag ng Diyos yan. Pag naririnig mo, sumasampalataya ka, tinatawag ka ng Diyos. Ikalawang Thessalonica 2:14. Basahin natin. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Ayun, sabi ng Biblia, sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Pag nararamdaman mo, naliliwanagan ka dun sa aral, tawag ng Diyos yun. Tinatawag ka, huwag kang mag-resist, kapatid. Masama yung tinatawag ka, binabaliwala mo. Gaya nung halimbawa ko sa'yo, daldal ka ng daldal, di ka pinapakinggan ng anak mo. Pag hindi ka nagdamdam dun sa anak mo, siguro hindi ka normal na tao. Salita ka ng salita, di ka iniintindi ng asawa mo. Magdaramdam yun. Ganon din ang Diyos. Sana samahan ka ng Panginoon, kapatid. Salamat po sa Diyos. Salamat po Yes. sa Panginoon. Opo, salamat sa Diyos. At